Para saan? Gusto mong gumaling? Ano po yan? Mike po to, Mike. Ba't gusto niyo daw pong gumaling? Para po sa anak ko din, sa amin lahat. Para hindi na po sila naghihirap. Ganun. Gusto ko po. Meron na po akong bagong bahay. Meron pa akong mga pagkain sa rep. Yung ganun. Meron po kami bigas, bulto, ganun. Mahirap talaga. Ate, Saki. Kumusta? Lumala daw yung kay ate. Kumusta po kayo? Ang isang solusyon po sana dyan, walang imposible po sa Panginoon, hindi po ba? Isang-isa lang dapat ang dapat makagaling sa kanila eh. Yung silang magkakapatid ba eh magkayakap-yakap. Yun lang po ang hiling namin eh. Ayaw po ba namin yung pagtanda namin, mawala kami. Paano na lang yun? Yung dalawa na to. Tao po! Yung putik Tao po! Magandang umaga po. Ay, good morning po. Kumusta po kayo? Saan po si tatay? Sa bukid po nagtatanim. Kumusta po yung magkakapatid? Isa po wala na pa rin ang pag-asa. Bakit to? Lumala eh. Lumala? Hindi na nasaksakan. Minsan lang. Ay, nakalawa lang po. Ay, promise muna. Sandali po. Buksan mo. Morning, tay. Naglalayas po eh. Naglalayas. Oh, pag pinawalan mo isang sa nakakarating, hindi, pag-ala po si kuya mo. Kilala mo pa sila? Ayun po. Hello, ate. Teka, kuha po ako ng... May pasalubong kami sa'yo eh. Teka po, at payat o ka lang po. Kumusta? Tatay. Sa mga katekra mo natin dyan, magandang umaga po sa inyo. Sana po ay sa maganda po kayong kalagayan niyo. Alisin ko lang po Sama ito. po natin si Kuya Albert, si Kuya Bobby, Kuya August, Tito Darius. Nandun po siya sa sasakyan. Mahirap talaga. Ate, Saki. Kumusta? Lumala daw yung kay ate. Kumusta po kayo? Ito. Bert. Sana mong gawin ka. Tawag lang. Kumusta po kayo? Pa? American go-go. Ano po? Ano po yun? Wala kang go-go.
Gumagawin ka siguro. Wala kang gawin. Sa mga gawin. Ano po yan? Gagawin ka ata. Gagawing? Okay, magagawin ka, gagawin. Sige po. Mag-going po kami. Wala man sa gawin ko. Yung pagkakaya, alam mo gawin, ala? Gawin ka. Ano pa pwede yan? Kinukontak ko natin ngayon si Nanay Lisa Katekram. Sa tingin ko si Nanay Lisa po yung makakatulong sa atin dito sa ano. Ang ano kasi ito pang matagalan talaga ano ito Ano kasi mabigat kasi dalawa po sila Hingi po tayo ng tulong sa Malasakit Katekram. Nanay Lisa? Ay, magandang umaga po. Apo, magandang umaga. Pwede po kay Nanay Lisa? Pwede po kay mama nyo? Wala po. Pwede kayang makausap siya? Ano lang, Po yung number. Ay, saka ko na po kasi madami yung number na lang. Apo, pwede pong makausap po siya, importante lang po. Pwede po siya makausap, importante lang po. Sige po, isasad ko yung number ni mama. Sige po. Thank you, ate. Okay, ingat. Sisend daw yung number. Ito po. Nay, ito sa tingin ko makakatulong sa atin. Kumbaga marami siyang alam sa Malasakit. Ano kasi Katekram, kumbaga sa talagang madugo talaga yung kailangan nilang Kaya ako hindi ko rin kayang suportahan ng talaga. Yung dalawa, yung iba kasing gamot nila Opo. Sila nanay naman at si tatay, naiintindihan ko naman yung sitwasyon ng buhay nila. Ito talaga naman para namang ginawa yung Malasakit para naman sa mga kagaya po nila kasi talaga. Si Nanay Lisa kasi nakakahingi po ng 3 months na gamot. 3 months. Nasi 6 months pa niya yata. Ano pong update? Nay, kumusta po kayo dito? Kumusta po sila? Okay naman po. Pero ito po talaga nakakagawa na po sa sarili niya. Paano, Pinainom pa rin po ng gamot yan hanggang ngayon. Paparti-parti pa rin ho ng kuya mo sa kinikita-kita na kahit papano Hindi naman po siya pinababayaan sa gamot. Yun po talagang isa. Pagka pinainom po ng gamot talaga pares po niyan, 1 linggo na hindi napapasok at pumapasok pa lang yung mister ko inahablot na siya. Yan po talaga nakaliligo na mag-isa. Na-miss yung na-miss yung orange. Ito na. Nay Lisa. Good morning po. Magandang umaga po. Apo. Nay Lisa, isa po sila sa mga kaya po ako tumawag. May oras po kayo? Sorry po pala. Baka nagdadrive po kayo. Apo. Nagdadrive po kayo? Apo, tumabi na po ako. Okay lang po kahit mga 10 minutes o 5 minutes. Po, ano po ba? Isa po to sa mga gusto kong turuan nyo na paano sila lumapit sa Malasakit. Apo. Ito po yung magkapatid na nakakulong. Apo. Ito po yung nagbabantay sa kanila. Pwedeng okay lang po turuan niyo sila paano sila lumapit sa Malasakit. Bakit? Opo. Kasi nakwento ko nga ho sa kanila na kayo nakaka ng 6 months po ba nahingi niyo kay Kuya Alden? 3 months po. 3 months po, no? Opo. Ito po si Nanay, kausapin niyo po. Opo. Hello po, Nay. Maganda umaga po. Opo, good morning po. Naka-pack po kayo ngayon? Naka-confine po ba kayo? Ay, hindi po. Ako po yung nag-aalaga po dito sa dalawa. Kasi po kami kami sa Malasakit kasi po nagpapacheck up po kami, wala po kami pang sa gamot Kasi ini-interview po kayo ng DSWD.
para po kayo makalapit sa malasakit. Ayun, pagka po in-interview kayo, sasabihin niyo po doon kung ano kalagayan ng buhay niyo. Ganun, anak niyo po ba yung may sakit? Mga hipag ko po. Kayo po yung nagbabantay, kayo po yung nag-aalaga. Opo, kami po mag-asawa. Ako po yung kayo na po yung pinakamalapit na kamag-anak. Opo, kami na po yung pinaka-malapit po. Opo, ganun po. Hingi po kayo ng tulong sa DSWD. Tapos po, pwede po yung gamot ko. Ano po yung kailangan sa kanila, sasabihin naman po ng doktor eh. Ngayon, lahat po ng gamot, kasi kami po, lahat ng gamot po anak ko, pati mga injection, may injection po sa buong buwan. Yun po yung nahihingi namin sa malasakit. Kung sakali po ma'am sa malasakit po sa DSWD sa Cabanatuan na po. Opo. Saka PJG po. Opo, bago po kayo makalapit sa malasakit sa DSWD muna eh. Yung pala, DSWD muna. Case study, gano'n. Ano kaya mas maganda na Elisa kung itakbo sila ng saan ho yun? Yung kay Kuya Alden, kung saan niyo po dinadala? Sa Bataan. Opo. Sa Bataan po. Opo, pwede rin po. Kasi doon parang yun yata yung sentro po talaga ng nandun na po lahat no? Opo. Pati po mga gamot, hando. Okay. Kung doon po dadalhin, hindi na po kailangan yung DSWD na Elisa. Meron po doon mismo. Doon na po lahat yung Opo, yung i-re-reseta sa kanyang gamot, lahat yun. Makukuha na po niya doon. Hanggang, ang halimbawa po, sa isang buwan sila pinababalik. Isang buwan po yung gamot niya. Kung halimbawa pong okay naman at mga 3 months sila bago pabalikin, 3 months po yung gamot nila. Ganun po. Sa kalagayan po nung isa, lalo na ho yun, ayun, malala. Kagaya ko kay Kuya Alden, nakakulong din ho sila. Opo. Yung isang malala na po, nananakit. Yun. Naku, tutulungan. Yan po, tutulungan po nila niya. Baka po bigyan din ng mga injection niya, mga gamot. Okay. So, ganun na lang, Nay Lisa. Kailangan talaga nilang kumilos, no, Nay? Opo. Kasi si Nanay Lisa ho talagang ginawa po niya lahat. Nag-sacrifice ho talaga siya. Opo, magagaling nga lang po namin doon. Opo, kasi malaking bagay nga po yun na talaga naman pong ibinibigay sa ating mga Pilipino yun. Hindi, sabi ko nga po sa kanila, kung ako lang kung gusto talaga nilang magbago yung nila, talagang sacrifice din ho talaga. Opo. Si Nanay Lisa ho talagang ginawa naman po lahat. Kahit san talaga lumalapit. So, yun muna talaga yung kailangan yung gawin, ate. Opo, dalhin po doon sa Sa Bataan, para doon na lahat, yung DSWD, yung pag-case study. Okay, sige na Elisa, yun na lang po siguro yung maganda ho nilang gawin. Opo. Sige po, thank you na Elisa. Walang anuman po. Ingat po kayo dyan. Itong nanay na to talagang the best ho to. Talagang, kundi naman no siya talagang nagsakripisyo, hindi din naman babalik sa kung yung anak po niya eh. Sige po, pagmamahal din ho talaga. Sige po, Nay Lisa, ingat po kayo. Ingat. Salamat po, sir. Thank you po sa oras na ya. Bye. Opo, basta po may maitutulong ako, walang anuman po. Thank you. Bye, Nay Lisa. Walang anuman po, thank you. Ingat din po. Ganon din po kasi dati yung anak niya nakakulong. Yun. Kumbaga, talaga kasama na lahat. Kailangan mong sacrifice. Sacrifice kasi love yun eh. Kung wala kasing sacrifice, wala eh. Hanggang dito na lang talaga tayo. Pero yun, malaking tulong talaga yun pagka nadala sa Bataan. Ay, sa Bataan po. Kailangan talagang maglaan ng oras, panahon. Kasi kung hindi tayo maglalaan ng oras talaga, walang mangyayari. Paulit-ulit lang ho silang ganyan. Ganyan na lang po sila. Kasi Katekram ako inaamin ko, hindi naman talaga tayo, siyempre hindi lang ho sila. Katekram,
Opo, Ate. naiintindihan nga po namin yung... Kumbaga, gumagawa tayo naman ng ibang paraan na makatulong. Yung gobyerno, nandyan naman ho talaga yung gobyerno na umaalalay sa atin. Kikilos lang ho tayo. Kasi kung hindi ho talaga tayo kikilos, gagawin yung ganun, yung effort, yung maglalaan ka ng oras, pupunta sa mga ganyan, ganito. Matagal na proseso, pero pagod lang, walang masyado tayong gagastusin, Nay. Ganun ho talaga eh. Napaliwanag ko po sa mister ko. Mm. Kaya hindi po kayo dinatnan. Nasa bukid po kasi sa bayan na Aliaga eh. Doon po sila bumunod. Ano talaga, kailangan siyang bigyan ng isang araw, magpunta sa barangay, kausapin yung ambulance, magpunta po sa isakay siyang ganyan, nakikitang ganyan. Pagka nakikita kong ganyan, tatanggapin naman po. Tapos magkapatid pa. Kapatid pa po. At saka po, papahiram naman po yun sa barangay naman. At saka yung barangay naman natin dyan. Hindi naman po sila ano. Oo. Hindi mo na naubusin mo. Sabi ko sa iyo eh. Nabusog ka na, ate? Ano po yun lang. Kailangan lang pong ganun. Kaya ano lang, proven na po yun, tested na. Yung malasakit. Para saan? Gusto mong gumaling? Ano po yan? Mike po to, Mike. Ba't gusto niyo daw pong gumaling? Para po sa anak ko din, sa amin lahat. Para hindi na po sila naghihirap. Ganun. Gusto po. Meron na po akong bagong bahay. Meron pa akong mga pagkain sa rep. Yung ganun. Meron po kami bigas, bulto, ganun. Ganun pa na. May nanay din po. Kaya minsan po kinakausap siya ng mister ko. Sabi ng mister ko sa kanya, Lori, pagaling ka naman na. Kailan lang po napadoktor na may mister ko. Na paano po si tatay? Tumas po yung diabetic niya. Hindi mahirap talaga yung ganitong kalagayan ng buhay nila. Yung... Po. Tapos pagdating nga naman niya galing sa nabuhay. Siyempre hindi naman po ako makakapasok doon sa isa. Nanakit, siya lang po ang makakapasok po doon. Gusto mo talagang gumaling, ate? Opo. Sabihin mo kay kay kuya. Sino po kuya? Si Kuyang Tone. Pinapainom naman po ako ng gamot niya sa hapon eh. Pinainom daw siya ng gamot po niya hapon. Kahit anong hirap nun, naalala mo talaga yung kapatid niya pagka... Minsan po kasi hindi na nakaligtaan ng mister ko. Nilalaging naman po ako na nakalimutan niyang painumin ng isang beses lang. Medyo parang nag-iba. Hindi, mahirap talaga yung sitwasyon nila ate dito. Patekram. Pagka ganyan, tapos dalawa pa sila. Dalawa pa nga po. Kung mahina yung pinagkukuhanan mo dito, baka na, Hindi na nga naman yung buyang niya, baka pumatok na yung bato ko. Oo. Naiisip. Buti nga, malakas. Pero ano lang, ngayon, alam na po natin yung gagawin natin. Isang hirap lang. Isang hirap lang po na Bigyan ng araw. Kumbaga, hindi ka na mahirapan sa pagbili ng gamot. Yun nga po. Yung sa gamot nga lang po, Hindi ba? Sila magkapatid, nagagamot na. Sila magkakapatid po, nagagamot na araw-araw. Gasan mo to. Kainin mo to apple. Masarap tong apple. Sige, ganyan. Sige, sa'yo yan eh. Ugasan mo. Ganyan mo siya. Ugasan mo para mawala. Yan. Kagatin mo nilang. Mas okay yung makakatanggal ng dumi sa ngipin. Kung kayo po ang tatanungin ka na, sa tingin niyo bakit dumating sa kanila yung ganitong pagsubok? Una po kasi, talagang yung pamilya po nila, kung napunta na po ako sa pamilya nila, at pamilya ko na rin po, talagang nakikita ko po yung sitwasyon nila kahit noon pa.
Ang ginagawa nila sa buhay nila, kasi kung wala talaga po sila nun eh. Nagtitinda lang po ng yung biyanan ko pong babae, tsaka biyanan ko pong lalaki. Nagtitinda po sila sa eskwelahan, yung tinutulak nila yung bisikletang may sidecar. Para sila mapagkunan mga pag-aaral po nila. Siyempre po, hindi naman po pare-pares ang isip ng tao, ugali ng tao. Aaminin ko rin po naman sa inyo na iba rin po kasi ang ugali nila. Ganun po. Kumbaga sa kung meron silang mataas na ere kahit na ganun ang buhay nila. Yung mapagbitiw sila ng salitang Hindi maganda sa kapwa. Yun, aral po ng buhay yun. At least, Opo. lalo ng tao, bakit kaya? Ngayon, naging choices na po sa akin din yung kahit sa buhay ko, nagawa po nila din sa akin yun eh. Kaya kami nagkahiwalay ng tatay. Tony po yun. Okay naman po yun, kaya lang bilang magulang namin, inuunawa ko rin po sila, nag-aaral po sila mga yan. Minsan po kinakapos din sila ng budget na ano, siyempre parang natotorture po kasi ang utak nila, gano'n. Dahil sa kakulangan ng kung magkano lang ibigay sa kanila ng mga magulang nila. Yun po ang dahilan. Tapos, sa buhay ko naman po, kailan lang po kami uli nagsama ng tatay Tony. Maliliit pa lang po yung anak namin eh. Talagang sinabihan ako ng mga buwan ko, mga bayaw ko na hampas lupang patay gutom daw ako. Ganyan. Ako po, ayoko po ipamulat talaga sa mga anak ko yung ganyang mga salita ba? Nalalaki sila na ganong mga kapag mataas. Bad words, ganon. Eh, ang ginawa ko po, inuwi ko yung mga anak ko sa mga magulang ko. Tapos, nung naiuwi ko po lahat sa mga magulang ko, yung mga anak ko, umalis na rin po ako sa poder ng mister ko kasi parang nagiging nasusulsulan po yung mister ko na sinasaktan na ako. Nagtitinda po ako ng potong puti sa kutsinta. Iniikot ko po yung buong San Juan na yan. Alam po ng mga taga rito yan na nagtitinda po ako nun. Basket po, dala-dala ko. Eh, ang sabi po nila, tinitinda ko na raw po yung sarili ko. Ganun po ba? Paghahanap buhay. Sa kalagayan po ba, halos hindi ko na nga maano yung sarili ko. Nagtitinda pa ako. Maliliit pa yung mga anak ko. Patay gutom daw ako, hampas lupa. Lahi daw ako ng... Ba't na pag-isipan mo kayong binibenta nyo yung katawan nyo para Ayun na nga po ang sabi ko sa kanila. Sabi nga din po sa kanila ng mga kapitbahay namin. Ang sipag-sipag na nga ikaw ng manugang nyo, nagtitinda, nagigiling pa ng ano. Eh, nung pong ako para bang ako nagkaisip na. Kasi bata-bata pa po ako. Kasi ayoko po bang ako pagdating ng panahon matorture na matorture yung utak ko mawala rin ako sa sarili ko. Eh, parang may ano na rin po kasi sila na parang talagang meron na rin. Yung una kasi nagkaroon ng sakit yung isang andyan, si Rebecca. Kasi apat po sila, di ba? Opo, apat po. Pero nakakalungkot dito, apat sila ka-Tekla. Apat po sila. Sa ginawa ko po sa akin, sabi ko nung sa sarili ko, sinabi po talaga sa sarili ko, itong hampas lupang patay gutom na ito, balang araw, kakailanganin nyo din ako. Ayan, nangyari na nga po yung ganyan. Alam nga naman po, itaboy ko nga sila dahil mister ko, akapin mo na rin yung mahal niya sa buhay. Opo, para hindi naman din maano yung isip ng asawa ko. Ang sabi po kasi ng asawa ko, kaya mo ba akong tulungan para sa mga kapatid ko? Sa kabila ng ginawa sa iyo ng pamilya ko. Tapos na yun, sabi ko, kumbaga sa kulang, parang pinagbabayaran na ng, ano na ng pagkakataon yun eh. Parang, ipinasa Diyos yun na lang po lahat. Talaga pong sinasabi ko sa sarili ko, Diyos na po ang bahala sa kanila. Tama po yun. Opo, pinagpapasa Diyos ko na po talaga. Nakaka-proud po kayo sa kabila ng mga ginawa ng ganyan. Opo, hindi ko naman po sila, kahit po naandun sila sa highway, andyan po yung mga kapitbahay nila, kapatid nila doon. Madami pong nakasaksi nun. Opo, madami po talaga. Nakikita nila dyan. Pinaglilingkuran ko pa rin sila dyan, pinaglalaba ko pa rin po yung mga yan. Tsaka kasama yung pamangkin niya. Punta tayo ka ako doon. Sabi ng mister ko, punta tayo, paligo tayo doon. Sa highway pa po yung bahay. Eh tara, maglalaba naman kami nung
Hanggang nagpapaligo yung mister ko, naglilinis sa bahay nila, naglalaban naman po ako. Kami nung pamangkin.